Now, karong kabuntagon, ato natunan ang unong ka church sa ligad ng mga gabi. Kakaroon, nakita sa pagtuon sa ikapito ng church. Ang una na church, kung sa ganito, Ephesus. Uman sa Ephesus, Smyrna. Uman sa Smyrna, Pergamos, or Pergamos sa English. Uman sa Pergamos, Thyatira, then Sardis, then sa ika-6 is Philadelphia. Kakaroon ito na nato ang Church of Laodicea. Church of Laodicea. Maghilong kita mga kaigsunan kung magdungo sa aton na ulo sa pagangko. Let's pray. Church of Laodicea. Ato basahon mga kaigsunan sa libro sa Revelation chapter 3, verse 14 to 22. Revelation chapter 3, verse 14 to 20, ingon mo kini. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea. Mo kini ang giingon sa ginatawag na Amen, ang kasaligan o matungod nga saksi. Siya ang tinugdan sa tanan ugma sa Dios. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Dili kamo sama sa bugnaw, sama kaha. Bugnaw kaha init nga tubig, unta bugnaw o kaha init kamo, akan tungod kay sama kamo sa unsa? Init-init nga tubig, dili bugnaw o dili usab init, unsa-unsa Ginoo? Isuka ko kamo. Nagaingon kamo nga unsa sila? Dato kamo nga di panalanginan kamo o walay nay kulang kaninyo. Apan wala kamo nasayod nga makaluloy kayo kamo. Kay tungod unsa sila? Bus kamo dihak sa pagtuo, buka sa kamatuoran, o hubo sa tubangan sa Diyos. Busa, tambagan ko kamo. Nga mapalit, gikan ka na ko, ugon sa bulawan, nga gipaagi sa kalayo, aron na himo ka mong dato. Palit sa mo, gikan ka na ko, o puti, nga bisti, aron matabunan ninyo ang inyong makaululaw na bago. O palit sa mo, gikan ka na ko, o tambal ni haplas, sa inyong mata, aron makita kamo sa kamatuunan. Ang tanan na akong gihigugma, iyon sa sila, gibandong o disiplina. Busa, paginusod ka mo, o ayuhag yun ninyo ang inyong pamakasan. Nagatilog ako sa pultahan, o nagatuktok kung adunay makadungo sa akong pagtawag, o padayon ka na ako sa iyang balay. Musulod ako, o mubad kami sa pangako. Verse 21, ang mga madinaugon, palimpuron ko, tapat ka na ako sa akong trono, sama ka na ako, madinaugon usab karon na nagalingkod tapat sa akong amahan, dihak sa iyang trono. Verse 22, ang maminaw, kinahanglan, maguna-una, o unsa ang ingon sa Espiritu nga santo adto sa mga iglesia. Ang church sa Laodicea gitawag ini the lukewarm church. The lukewarm church. Kung imo natawon, ang kalayon sa Laodicea gikan sa Philadelphia kag sa Ephesus, geographically naagyod sa 45 miles. So, makita nato din nga ang Laodicea natungkan sa Ephesus o sa Philadelphia. Sa southeast sa Philadelphia, 45 miles, kag sa east of Ephesus, 45 miles.
gid siya sa tunga mga kaigsoon. Ang Laodicea is usa siya sa ginatawag na the greatest commercial and financial center of the Asian world. Sa ato pa, nato gyud kaayo ang Laodicea. Gitawag man siya nga enormously wealthy and proud of it. Mag-ingon kita, enormously, kung naik dato, mas dato pag yung bininhaw di siya. According sa Osaka Roman historian, sa AD 60, ang Laodicea naka-experience sa ginatawag na devastated earthquake. Kag makita na to, na ang citizen dito, grabe yun kadato kaayo. Kag according sa Roman historian si Tacitus, ingon niya, they refused imperial help and rebuilt the city using their own resources. Imagine mga kaigsunan, siguro ato imagine nga ang mga building, wala yun, pulos, kurandi, ang mga unsa man mga 5-star hotel, wala yun, pulos. Pero, wag yun sila nagpangita o kung nagsik sa help sa ginatawag na Roman Empire, but sila naghimo sa ilang mga kaugalingon na pagkadato nga magbibig hapon ang ilang nga city. Muna kadato ang Laodicea, mga kaigsunan. Ang Laodicea, famous sa ginatawag na soft and glossy black wool. Diba? Ato ito na ang last na yung mga churches na nagabalugya man sa kanang ginatawag na wool, kanang tulpa, iya sa karniro. Ang focus nila sa uban is black, ang focus nila sa uban is purple, pero kini ang focus nila is soft, glossy wool. Kag di rason, but ang major nila is black man sad, pero soft ang ilang major good. Ang Laodicea is famous sa ginatawag na medical school when it comes sa ginatawag na eye salve, tambal sa mata. Kanang kung sa klase na tambal sa mata ang istoryahan, tanan maayo sa Laodicea. Mo nang pinaka-famous dito sa Laodicea. Makita sa nato na Laodicea is commercially, financially, and industrial prosperity and success filled with wealthy citizens and spirit of pride. Sa ato pa, di yun basta-basta kita magtingala na ulo ng earthquake dito, pero makatukod sila sa ilang mga kagalingon, ipinagyod kadato in Laodicea. Pero naay sila'y usang sa nagpangita sa ilang mga kagalingon. Hina sila sa source of matter. Pero sa Laodicea, famous sila sa ginatawag na hot spring. Nagkakito sila hot spring. Hindot kayo. Sama dito sa Valencia. Sa, I don't know, parang daghan dito mga 24 ocean. Sa tubang na, or limit. Basta mauna na. Grabe daghan ang hot spring dito mga kaigsunan. Then, makita natin kung sabi ang nature sa Laodicea. Ang nature sa Laodicea, okay. Revelation chapter 3, verse 17. Nag-imod ka mo, maun sa sila? Dato ka mo? Nagipanalanginan ka mo,
walay ka mo na kulang kami. Ang nature sa Laodicea is dapat yun. Mismo, ang Revelation of Jesus Christ na libro sa page 151, nag-ingon na okay. Sa highlights, Laodicean Christian were putting their trust in their own wealth. Ila na yun pagkadato ang nasaligan. Kuwartag yun ang ilang nasaligan. Kag makita dato, based sa ilang experience, kung sila naman yung sa Roman Imperial, pagkalinog nila, mga crisis nila, ang ilang ginasaligan, ang ilang na pagkadato. Kag ingon sa highlights, ingon sa Revelation chapter 3 verse 7, ingon nila, I am rich and have become wealthy and have need of nothing. Wala ko nagakinanglan sa tanan. Hinaan na nako ang tanan. But na problema, inilaw siya. Sa ilang mapagkadato, gisulti ang Ginoo sa ilang na naay problema sila. Ang sama na, Revelation chapter 3 verse 16, okay. Sa highlights, apan, tungod kay sama kamo sa unsa klase, init-init na tubig, dili bugnaw, o dili usab init, unsa sila? Isuka ko kamo. Grabe na. Dato sila mga kaigsunan. Ba't na ay problema sila? Ang ilang na problema is labaang ang ilang na standard. Nga naman ang ginatawag ini labaang ukol yung imo lang dawan ang Laodicea wala source sa tubig. Ang naaragad sa ila is hot spring. Kung imo lang dawan ang alagian sa tubig inana ang kadakuon kag ang porma mga kaigsoon. Ingon sa Revelation of Jesus Christ sa page 150 nagsulti ba ako niya? Laodicea was supplied with water from the hot spring. Wala sila tubig, pero asa sila nagakuha tubig? Sa hot spring. Which was approximately 6 miles from Laodicea. By the time the water reached Laodicea, it had become unsa? Lukewarm, and although good enough to be bathed in, was distasteful to drink. So once sila tubig, ang ilang nakuhaan niya tubig dito sa hot spring. So layo man, from hot spring to Laodicea, pag umabot na sa Laodicea, although mainit ang hot spring, pero kay layo man, pag abot sa Laodicea, muhimo siya na lukewarm upon labaa. Diha siya nagakuha sa ginatawag na source of water, kag kini nga water ginatawag nga lukewarm. That's why gipangalanan sila lukewarm church. Ang pangutana, what does it mean to be lukewarm? Ingon sa Revelation of Jesus Christ, page 150, nagsulti, lukewarm condition denotes compromise. Kamatuuran, imig sa dili kamatuuran. Kung sa pagyo, the Laodicean are divided between Christ and the world. Init o bugnaw. Kristo o kalibutan. Kung sa pagyan, ingon sa Revelation of Jesus
50 again. The lukewarm condition indicates that they have fallen into status of indifference and self-sufficiency. What's that meaning? Indifference. Walay pagnagat o self-sufficient kaugalingon na igura. What's that about? According to the revelation of Jesus Christ, 150 again, the lukewarm condition provide neither refreshment for spiritual weary nor healing for spiritual sick. Masakiton na espirituhanon ang Laodicea. Kung nagpadayon mo kini, the Laodicean think that they are rich, gawuna-muna sila, dato sila, while in reality are poor in their spiritual pride. Murag, gaingon na sila na dato na mo, espirituhanon, pero dili diay. That's why, sa inana na kondisyon, nga nabaag sila, bugnaw o init, kadaghan nga mga indicates kung unsa gipining sa ginatawag na bugnaw o init ang Ginoo nagsulti sa ila sa Revelation chapter 3 verse 16 sa highlights, isuka ko kamo. You know mga kaibigan, ako gitunan ang word na isuka. O kung sa English, vomit. Kining word ni Amen, sa Greek ni siya, from the Greek word vomit, does mean that he is going to reject you or will not accept you. Ingon sa Ginoo, kay tungod ang inyong state, ang inyong nga nature, nga labaang o bugnaw o init, kalibutan o Kristo, unsa pa din daghan kayo, ako kamo isuka, gipasabot, dili ta kamo i-accept or ako kamo i-reject. Pero ang Ginoo nagsulti sa pag-counsel sa iyo. Unsa man yan? Kato basahan din sa Revelation chapter 19. Okay. Busa, tambagan ko kamo na mupalit gikan kanako o unsa? Bulawan nga pinaagi sa kalayo aron mahimong kamo unsa? Dato palit ko sa kamugikan kanako puti nga bisni aron matabunan ninyo ang inyong makaululaw maunsa pagkahubo. Number 2, ang duha ka concern sa Ginoo sa Laodicea, palit ka mo pagtuo. Kag palit ka mo bisni nga puti. Unsa di pasabot kini? Ingon sa Revelation of Jesus Christ, page 151, gipasabot sa ginatawag nga faith, the New Testament that help us to understand what Jesus meant by offering to the Laodicea gold refined in the fire is 1 Peter chapter 1 verse 7, where it stands figuratively for faith which has been tested. Unsa gisulti sa Ginoo? Palit ka mo sa pagtuo nga matilawan ang pagtuo. Nice way. Sulti sa inyo mga kaibigan. For example, mag-ubra ko pan. Sa ganyan ingredient ng pan, kanang flour, pag-flour na, kanang ako kalaman, kanang ako pitsin abe, kunya, kuman na, pag-ubra na ako, dili na ako lutukon sa kalayo, okay na ba? Dili yun. Kung sa sabor na, parang. Pero kung ibutan na ko sa oven, sa saktong nga naka-ingo nga degree,
pagluto na, pagkaon sa na, nindot ang taste ordinary. Nindot kayo. Is the same thing nga kinahanglan ang akong nga pagtuo will be tested in the fire. Nga naman, para manindot ang ato nga pagpapalagan sa Ginoo. How about king putik na biscuit? Ingon sa Revelation of Jesus Christ, page 152, sa highlights, to be clothed in white robe is to be rescued from the humiliating position of nakedness and the shame of sin. Asa na ito makuha ka na kay Jesus. May isa ka example. Si Adam at si Eve, wala na obey sa Ginoo. Ang sulti sa Ginoo, alam, pag-iba, mukhaan mo sa tanan ng pagkaon. Nga natin sa kahoy. Pero dili na ni kagat. Ay, imo man si ano nagsimba? Yes, boss. Utaw-taw, nagkaon man. Nakasala. O human sa nakasala, naunsa sila? Nagtabon sa dahon. Pero gikuha ko sa Ginoo, ang gitabon sa nila, ang panagton na iya gikan sa Kanya. Righteousness ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Kagingon ni Jesus Christ, Revelation chapter 23 verse 20, nagatindog ako sa pultahan kung unsa nagapan. Atong nakita mga kaigsunan, ang history ka theologically deeper understanding sa church sa Laodicea. Unsa nga atong makuha ang lesson sa church of Laodicea? Number 1 lesson, don't be a lukewarm Christian. Don't be a lukewarm Christian. Ingon sa Ginoo, Revelation chapter 3 verse 16, apan tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw o dili usab init, isuka ko kamo. Unsa mga karakteristik sa mga lukewarm na Christian? Number 1, ang mga karakteristik sa lukewarm na Christian is, lukewarm Christian think about life on earth much more often than eternity and heaven. Ang mga lukewarm na Christian daw muna about sa mga kalibutan ng mga pamunahuna rather than sa langit nun ng mga pamunahuna. Number 2, characteristic of being lukewarm Christian. Lukewarm Christians don't really want to be saved from their sin. They want only to be saved from the penalty of their sin. God is useful for escape. They employ not a God they worship. Ganahan na sila maluwas, but dili sila ganahan magpadayon sa kanang-kaluwasan nga giangkon nila. Number 3, characteristics of being lukewarm Christian. Lukewarm Christian rarely share their faith with their neighbors, co-workers, and friends. They don't want to be rejected, nor they want to make people uncomfortable by talking about private issues like religion. Lukewarm Christian, hindi ganahan mo share about sa pulong sa Ginoo. How about ang ikopat? Ang ikopat, sa characteristic of being lukewarm Christian say they love Jesus and that Jesus is a part of their lives, but only a part. They give Him section of their time, their money, and their thoughts, but He isn't allowed to control
their lives. Noon na, yung ako sa inyo mo, pero di rin ganahan magpakuntong sa Diyos. Number 5, lukewarm Christian, walk by faith, walk by sight, not by faith. They do not trust their lives to God, but trust in themselves. So, di ka sa puhuman that it is the lukewarm Christian mga kaisunod. Number 6, lukewarm Christian give God their leftovers, not the first and best. Number 7, lukewarm Christian is someone who claims to be believers in Jesus but does not appear to be committed to Christ. Ang lukewarm na Christian nag-claim na sila at tauhan sa Ginoo but dili willing na i-commit sa ilang o Ginoo sa Ginoo. So Mrs. White, nagsulti sa ito. Upward look, page 179. Let us not be a lukewarm Christian. Amen? Number 2, na lesson na ito makuha. Don't feel sufficient Christian. Ingon sa Revelation chapter 3 verse 17 sa highlights. Nag-ingon kamo nga dato kamo, di panalanginan kamo, o walay na kulang kanino. Kaya self-sufficient, di pasabot, di na ako kinanglan sa tanan. Naakanan ako. Ingon sa usa ka scholar, si Daniel H. Kaiser, isulat niya na libro na The Seven Churches of the Apocalypse. Laodicea is self-sufficient church, materialistic church. The city of Laodicea, why it wealthy? Kung sa material niya, kung sa pagdibingan niya, it was renowned for medicine and was home to a famous medical school. Grabe yun kayo. How about, di mo na pag-ibang kini? The riches generates from these industries spurge a banking industry. Grabe kayo yun. Kumbaga, kining Laodicea, famous kini sa mga bingo, sa mga metro bank, banking industry, nakakanan mga kaisunan, sources. Grabe kayo. Napadayon mo kini. The city was famously self-sufficient, and the same attitude clearly spread to the church. The people were well off, and they knew it. They became prideful, focused on their worldly wealth. Kaya tungkol sa ilang pagkadato, sila nangingka puso mga kaisunan. At mismo, ang revelation of Jesus Christ ng sulti sa page 151, Laodicean think that they are rich, while in reality are poor and spiritual pride. Mo kinigisulti sa Biblia nga dato sila, pero unsa sila? Kapos sa pagtuo. Pag mismo ang ilang nga panghunahuna, giingon nila, we don't need God. We are doing fine ourselves. Naano na akong tanan? Sa lakyan, balay, bangko, ospital, tanan! Isipon nimo sa imo nga pangunahuna kung unsa ang standard sa pagkadato. Kang ilang ingon is, we don't need God! We are doing fine ourselves. But kita mga kaisunan, we need God. Amen? Ingon sa usa
sa favorite na akong quotation. When we have nothing left but God, we discover that God is enough. When we have nothing left but God, we discover that God is enough. Nakita sa akin ang mga kaigsunan, ba't wala kita ginawang pili? Nakita kapag na kayo maan, ba't wala kita ginawang pili? Nakita kung sa nga kasi na pagkabutang, ba't wala kita ginawang pili? Ba't kung nakita ginawang, ba't wala kita tanan din sa kalibutan, we discover that God is enough. Amen? Amen. Ang atong magkinandanan mga kaigsunan, ang Diyos, dili ang mga pagkakamali. Lastly, lesson from the Church of Laodicea: accept and act on guard on God's invitation. Ingon ni Jesus. Revelation chapter 3 verse 20. Nagatindog ako sa pultahan o nagawang sala. Nagatindog ko. Kung imo lang tawon, kining tuk-tuk or knocking sa Greek based sa text, ang iya nga Greek is propo, ipasabot present tense, means ongoing action of continual knocking. Si Jesus nagasigira unsa? Ako na ipipilitan iya mga kaigsunan ng ano ko. Sa linunggo kanang ingon na ayo sa amo lagi tagbalay grabe mo kanang balay nahitag ba sige ayo pag wala matubag within 1 minute mga kaigsunan uli na ko ano pilihan but si Jesus sige siya yun ayo until this day. Sige siya yun sa ato mga heart. Ayo. Kagangiyan na ingon sa spirit of prophecy, come daily to Jesus. Mora ginagawa at ganahan sa ato. That's why sige siya panuktok sa matapos na sa ato because si Jesus Christ ganahan yun mag-communion sa matapos sa ato every day. Pero mga kaigsunan, si Jesus ang iyang mag-isulod siya sa ato na presensya. Si Jesus kanamo kung unsa ang ato situation. Ingon niya, Matthew 11:28 to 30. Come to me. Oh, you are weary and burdened, and I will give you rest. Ako yung tunag ko mga kaigsunan. Ang mama ng high school ko mga kaigsunan, pero ang akong mama bubulit na ako. Why nga daw na di bubulit na ako. Ang sulti sa uwan na school child. Pero sa Tinoo, di ko school child. Ulit na ako mamatay. Grabe, mapil na ako kung sa ang pag-ambok sa
Muman niya pag-ako, mukantay siya sa favorite song. Niya kanta mga kaisunan. The Savior is waiting to answer your heart. Why won't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to me? Time after time, he has waited before, and now he has waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how you want to come in. Mga kaisunan, si Jesus Christ still nagabangot sa matapusan sa ato na ginagawa. Nakikita yung mga burdens na mga kaisunan. Nakikita yung mga challenges. Nakikita yung mga needs. Nakikita yung mga unsa ng mga pagkabutang na nagkalisod kita. And Jesus, look into your eyes. Kanagin my son, please open the door na makasulod ako sa iyo na kinabuhi. And I will give you rest. Mga kaisunan, isa kahap karoon sa inyo na isurrender ang inyong kinabuhi kay Jesus. Okay, mga Jesus, I am willing to open the door sa ako heart. Please come in and kapamit ko na mag-surrender diyan sa iyo. Sa pag-ingon ni natin mga kaisunan, yung asa sa inyong matulong. Wait ka mo mga kaisunan, I would like to invite everyone to please come sa sini na tubangan. Kung may kami ganahan ng pang-ampo, ang burdens mga kaisunan, I would like to invite, come sa sini na tubangan. Kung may mo yung mga struggle sa inyo at tinabuhay, I would like to say, come sa sini nga atubangan. Because I will pray for you na si Jesus Christ mag-adto sa imo ang possession. If you're willing, stand up and come dinhi sa sining atubangan. And I would like to say mga